50 greatest players sa PBA, pinangalanan na. Pero mga PBA fans hindi masaya dahil may nasama daw ng mga hindi karapat-dapat. And actually, kahit noon pa man may mga isinama na raw talaga na hindi dapat nilagay sa prestigious award na yan. Meron pa tayong 4 na players na napabilang sa 50 greatest players na pag-uusapan natin ngayon na siyang pinaniniwalaang hindi karapat-dapat umano na mapabilang sa listahan ng mga pinakamagagaling at yung may pinakamaraming ambag sa PBA. Tara, pag-usapan agad natin. Ang 50 greatest players ay hanay ng mga pinakamagagaling at pinakamatatag na players sa PBA. Kung abilities, husay, galing, pati skills at lang naman ang pag-uusapan, sila yung mga players na ika nga'y tinitingala. From 40 hanggang naging 50 players para lang i-honor ang ika-50 anyos na ng PBA. At sa maniwala kahit sa hindi, pangalawa ang PBA sa pinakamatandang liga sa buong mundo. Ganyan tayo ka-addict sa basketball. Sa selection, may 4 na players tayong napabilang sa 50 greatest players na siyang dahilan kaya naging controversial tuloy ang selection na to. Pinakauna, dun pa lang sa 40 greatest players, naging usap-usapan na si Mark Pingris daw ay hindi dapat napabilang sa award na to. Komento ng mga tao, wala naman daw maraming MVP si Pingris, kakapiranggot lang din ang kanyang finals MVPs. Tapos walang BPC award. Pero dahil nasa poder daw siya ng SMC Corp, kaya isinama na lang siya kahit di karapat-dapat. At ngayon, na pumili na naman ng 10 players ang PBA, biglang naalala ng mga tao yung inclusion niya at lubhang pinapatanggal siya ng iba sa pwesto para ilagay yung mas karapat-dapat. Pangalawa, Kirby Raimundo. Kaya naging kontrobersyal ang pangalan ni Kirby dahil yon sa mas pinili ng PBA official si Kirby kaysa kay Nelson Aceitono. Pero ngayon na nasa lista na si Aceitono, humupa ang issue ng inclusion niya. Kumpara kay Mark Pingris, mas katanggap-tanggap pa raw na mapabilang si Kirby kaysa kay Pingris. Kung sabagay, naging karibal pa nga to ni James Yap, diba? Pang-apat, tandaan na ba kayo? Mga Ginebra fans, huwag kayong magagalit. Pero nasa hot seat kasi si Scottie Thompson ngayon nung nalaman ng mga tao na kabilang pala siya sa 50 greatest players. Dahil si Scottie wala naman daw maraming awards gaya ng ibang nasa listahan at higit sa lahat si Scottie ay active player pa sa PBA. Alam ko si Scottie magaling, may MVP din, pero ayaw ng mga tao na mapabilang siya dahil galing siyang Ginebra. At panghuli, si Junmar Fajardo. Pero no offense 8-time MVP yan, talagang karapat dapat si Abay na mapabilang dyan. Gaya ni Scottie, active player pa raw kasi. Sana dun na lang daw sina makapag-retired na. Para sa akin, kung sinisigaw ng mga tao yung active player pa kasi, well, di na bago yan. Naalala ko pa nga noon si James Yap, Mark Agiwa, Hilterbrand, Jimmy Alapag, Batista Olaba. Puro mga active players pa sila nun. Same goes dito kay Scottie at Junmar. Pero kumpara kay Scottie, si Junmar lang para sa akin ang karapat-dapat na mapabilang muna sa 50 greatest players na active pa. Ang tanong, bakit kaya napabilang ang tatlong to? Tanggalin na natin si Junmar. Ayon sa PBA officials, governors at ilang pang players, meron silang criteria na sinusunod. Una, dapat may consecutive MVPs, at least nakapaglaro ng 4 na straight seasons, at ang pinakahuli yung may ambag ka raw na malaki sa pagpapaganda sa PBA o sa national team. Sa bagay na to, gawin nating halimbawa si Pingris at si Scottie. Kahit di masyadong marami ang kanilang nakuha individual awards gaya ng ibang nasa listahan, pero ang tinitingnan daw ng PBA yung may malaking ambag sa court at sa mismong PBA. Ang ibig sabihin nito, role player na consistent na nagtitimo ng plays, yung nagiging leader ng team, at naniniwala ako na may marami din silang naiambag sa bayan. Tungkol naman dyan, hindi ko rin tututulan yung sinabi nyo na sana si Ranidel na lang kinuha at di si Scottie. Kung sa ambagan, abay kasama ni Pingris si Ranidel na puksain yung tinatawag na Korean curse. Tapos pwede din si Larry Ponasher o kay si Gary David man lang para bigyang credit ang labang yon. Total, pasado din sila sa MVP criteria. Alam ko marami sa inyong panereklamo na dyan at marami din kayong naiisip na pwedeng isama pero hindi nila kinuha. Lalo na yung mga totoong nagpapakahirap para sa ambag pero kinalimutan nilang bigla. Si Kume at ang buong PBA na pumili sa tatlong to ay nasa hot seat din. Pero in fairness, mas marami pa rin ang napabilang na karapat-dapat.